during the People's Day, pwede nyo makausap ang governor kung ang barangay na ito ay nagnanais na magkaroon ng rescue vehicle, lalong-lalo na yung mga malalayong barangay. Kasi inuna po talaga yung mga malalayong barangay. Kakulangan sa pundo ng mga barangay ang nagtula kay Camarines Norte Governor Ricardo Tidong Padilla, kung kaya't isinabalikat na ng pamahalang panlalawigan ang pagbili ng mga rescue vehicles na ipamamahagi sa mga malalayong barangay ng Camarines Norte. Sa panayam ng RMTV News Online, base po sa ating pondo, ito po ay 40 units pero ang dumadating pa lamang po ay 13 units. Hindi po masasabay-sabay pagdating ito kasi syempre ginagawa ito. Ang importante po dito, yung rescue vehicle ng Kapitolyo ay bago. Walang puproblemahin ang ating mga barangay na unang mga mabibigyan. At nagkataon po na meron lamang tayong unang 40. Every year ay maglalaan po ng pondo ang ating governor para naman ho doon sa iba pang mga barangay na hindi pa nabibigyan. Pero rest assured na ang mga barangay ay mabibigyan po sila sa kadahilanan na yun talaga po ang gusto ng ating governor. Lalo tigit sa lahat, mga malalayong barangay, yung pinamimigay natin ay di kalidad. Hindi po masasabi na ito'y second hand, binili lang ng kung para paano, ito po talaga ay bago at 100% ay pakikinabangan ng barangay, hindi isang taon, hindi 2 taon, kung hindi matagal na panahon, sapagkat sayang naman yung pera ng gobyerno kung hindi bago ang ating bibig. Ang mahalaga po kasi dito is yung hinihiling ni Governor Dong na bigyan siya ng karapatan at kapangyarihan para pumirma doon sa kasunduan ng deed of donation. Kasi po ito ay pondo ng gobyerno, ibig sabihin, since ito ay pondo ng gobyerno, at nakalaan po talaga ito sa ating mga barangay official, sa ating bawat barangay, ibig sabihin, para maging legal ang pagpirma ni Governor sa kanyang deed of donation para sa barangay, ay kinakailangan makonfer ng sangguniang panlalawigan. That's why, kung nakaraang session, last Tuesday, tayo po ay nagbigay ng resolusyon, nagbibigay pahimpulot kay Governor Ricardo Tidong Padilla na pumirma sa kasunduan by and between the provincial government of Camarines Norte at syempre yung barangay na pagbibigyan ng rescue vehicle. Katulad po ng sinasabi ko during session, ang sinasabi ko po dito ay ceremonial. Ibig sabihin, ang isang ceremonial, naandyan yung picture, naandyan ang punong barangay, naandyan ang barangay official, naandyan si Governor Dong. Nagkataon ho, wala ako doon kasi nasa Cavite ako. Kaya hindi ho ako naka-attend ng ceremonial ng mga rescue vehicle. Tandaan po natin na nagiging formal ang deed of donation kapag ang governor ay binigyan na ng karapatan ng sangguniang panlalawigan para pumirma sa deed of donation. After that, pupunta si punong barangay, ipirma si punong barangay, ipirma din si governor. Yun po yung magiging formal ng ibinibigay sa barangay, ang rescue vehicle. At importante po kasi dito, hindi pa pumipirma ang governor kung wala pang resolusyon ang sangguniang panlalawigan. Ang masama po dito ay ganito, ibinigay ang rescue vehicle, pumirma ang governor na walang pahintulot ng sangguniang panlalawigan. That is irregular. Pero kapag binigyan ng karapatan ng pangyarihan ng sangguniang panlalawigan na pumirma si governor at pumirma na ang governor, yun na po yung pagpapatotoo na ang rescue vehicle ay formal ng itino-turn over sa barangay. Sinabi ni Bukal Giancarlo Luca de Lima na nakita ni Governor Padilla ang sitwasyon sa budget ng mga barangays na walang kakayahang makabili ng mga rescue vehicles, kalabis na kailangan ng mga malalayong barangay tuwing magkakaroon ng mga emergency cases. Matatandaan na inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang supplemental budget na aabot sa 20 milyong piso mula sa pundo naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para ipambili ng 40 units ng mga brand new rescue vehicles. At bagamat 13 units pa lamang ang dumating sa Camarines Norte, buong puso at buong kasiyahan itong tinanggap ng mga barangay officials na unang nabiyayaan ng naturang mga sasakyan. Ito'y matapos na isagawa ang ceremonial activity sa mga rescue vehicles ng nakatalikod na araw ng Lunes, September 4, 2023 na sinaksihan ng mga barangay officials na pinangunahan din ni Camarines Norte Governor
Dong Padilla. Bagamat may pagtutol sa implementasyon ang minority board member sa Sangguniang Panlalawigan sa panguna ni Bukal Artemio Bihog Serdon sa pagsasabing hindi umano dumaan sa tamang proseso at kulang sa dokumento ang pamamahagi ng mga rescue vehicles, nanindigan si Bukal Luca de Lima na nasa maayos na proseso ang pamamahagi ng mga sasakyan dahil inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon na umihiling na mabigyan ng kapangyarihan si Governor Ricardo Dong Padilla na magkaroon ng MOA o Memorandum of Agreement at magkaroon ng signing para sa deeds of donation ng rescue vehicles na magiging basihan na legal ang donasyon ng pamahalang panlalawigan sa nasabing mga sasakyan. Ipinagmalaki rin ni Bukal Luca de Lima na ang mga rescue vehicles na binili ng provincial government mula sa bulsa ng taong bayan ay brand new at di kalidad na magagamit ng mga barangay sa mahabang panahon. Nanawagan din si Bukal Luca de Lima sa lahat ng mga barangay officials na pakaingatan, alagaan at ituring na pag-aari na nila ang mga rescue vehicles upang magamit sa mahabang panahon. Dahil dito, tumulak ang RMTV News Online sa mga barangay na binigyan po naman ng rescue vehicles ng pamahalang panlalawigan, partikular na sa bayan ng Jose Panganiban. Laking pasasalamat ng mga ito sa administrasyon ni Governor Ricardo Dong Padilla dahil naiuwi na nila ang mga rescue vehicles na magagamit ng mga ito tuwing magkakaroon ng mga emergency cases sa kanilang mga barangay. Narito ang bahagi ng pasasalamat ng mga barangay officials kay Governor Dong Padilla sa naging panayam ng RMTV News. Maganda po ang epekto kasi yung mga nangangailangan ng tulong, hindi lang naman po kung pang-emergency, may mga pwede din siyang gamitin sa okasyon. Depende sa pangangailangan ng aking kabarangay. Pero more on priority talaga po siya sa rescue vehicle. Pero kami naman, hindi naman kami naghahangad ng ang sasakay lagi namin ay pasyente. Hindi para sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Hindi pwedeng gamitin sa kung saan-saan na hindi dapat paggamitan. Pwede siyang mahiram na kahit sino sa aming mga kabarangay na nangangailangan. Tsaka yun din naman ang sabi po ni Governor Dong na yung emergency service vehicle o yung rescue vehicle na ipinamahagi niya ay hindi lamang dun sa mga kakampi. Salamat Gov kasi kumbaga matagal na din po kami nag-expect na magkaroon ng rescue. Sa kanya lang nagkaroon ng katuparan. At hindi lang naman po rescue vehicle ang naibigay niya sa amin. Madami ng project na naibigay si Gov sa barangay ng San Pedro. Meron din po siyang ng housing project para sa barangay. Meron siyang 2.5 hectares. Napakabuti at napakabait po niya ang governor. Kaya dapat makatatlong term para sa kapangalan hindi lang ng taga Jose Panganiban kundi ng bayan ng lalawigan pala po ng Kamsar. Kasi bihira po talagang katulad niya na kahit hindi ka aliado. Kami po ay nagpapasalamat sa ibinigay ng aming mahal na gobernador si Dong Ricardo Padilla, ang aming natanggap noong Lunes na rescue vehicle. Gub, maraming salamat po kasi sa unang pagkakataon talaga, ngayon lang kami nagkaroon ng rescue vehicle. Kung hindi dahil sa inyo Gub, wala pa kaming rescue vehicle hanggang ngayon. Kaya buong council at buong barangay Osmeña, kami po ay buong puso, taos puso pong nagpapasalamat sa iyo Gub. Umasa ka po at palaging nandiyan pa rin. Palaging nandiyan pa rin kami sa iyo po Gub. So yun lamang po at maraming salamat po Gobernador Dong Ricardo Padilla. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa mga namumuno sa ating lalawigan sapagkat ang paglilingkod po nila sa bawat barangay ay wala pong halong politika. Hindi sinusunod lamang po nila kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos, ay doon po sila nagbabatay sa paglilingkod nila sa bawat barangay, sa bawat bayan at sa buong lalawigan ng Camarines Norte. So, ito pong nasa likod kong ito po ang emergency vehicle na sa totoo lang po ito po ay handog
ning Padilla Escucha sa bawat barangay. At ito naman po ay maggamit namin, pangangalagaan namin upang tumagal ang serbisyo nito. At yan naman pong building na yan ay handog po yan ni Congresswoman Joseph Baning Talyado. Yan po ay isa din po sa mga proyektong ipinagkaloob dito sa aming barangay ng walang halong politika. At higit po sa lahat, sumusunod sila kung ano ang kalooban ng Diyos para maglingkod sa bawat mamamayan ng lalawigan ng Camarines Norte. Na-receive po namin yan noong Lunes, alas 10 ng umaga. At nang dahil po dito sa emergency vehicle na kaloob po ito ng provincial government sa panguna po ng Padilla Escucha, nung gabi rin pong yung pagdating namin dito, ito po ay napakinabangan kaagad sapagkat nagkataon may sa alanganing oras ng gabi, mayroon pong mga anak, kaya ito po ay naidala po kaagad ng aming empleyado sa provincial hospital. Yun po ang naging resulta ng may magandang emergency vehicle sa bawat barangay dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Muli po, maraming salamat po, Gobdong. Maraming salamat. Ingat po kayong lagi at pagpalain tayo ng may kapal sa bawat oras ng ating buhay. Para sa RMTV News Online, ako si Lino Malabanan, ang inyong responsableng tagapagbalita.